Ayan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At syempre, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At syempre mga idol, nawa nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito at sana'y samahan nyo ko sa maikling sandali ng ating programa. Pero mga idol, meron na akong isi-share sa inyo tungkol doon sa mga bagay na may kaugnayan pa rin dito sa ating mga ghost hunter o mga ghost explorer na ating mga idol. Ibabahagi ko lang sa inyo mga idol yung mga naging karanasan ko rin nung kasalukuyang ako ay pintor pa. Nabanggit ko na ito sa mga una kong video na hindi nga ako ghost hunter, hindi ako ghost explorer, pero yung karanasan ng mga kababalagan sa mga bahay na abandonado na aming nadidistinuhan ay nakakaranas din kami ng ganyang mga kababalaghan. At nabanggit ko na rin ito sa mga una kong video mga idol na ang anumang uri ng masamang espiritu ay lalang ito ng diablo. At saan mang lugar na abandonado o yung tinatawag na haunted, kapag ang isang lugar mapuno at maraming halaman at masalimuot na lugar, sa labas ng gusali at yan ay compound, anuman yung uri ng lugar na yan, ang iingatan nyo dyan mga idol dahil ang una nyo masasagupa dyan yung mga tinatawag na elemento tulad ng mga engkanto, yung mga maligno, mga kapre, tikbalang, etc. kung ano-ano pa, mga laman lupa. Yan ang una nyo ma-encounter sa mga lugar na inyong pinupuntahan lalo't kayo mag-explore, masalimuot yung lugar na inyong pupuntahan. At nabanggit ko na rin to mga idol sa una kong video na ang diablo na inyong daratnang sa lugar na yan ay nakahanda at alam na darating kayo. Kaya malimit ko rin i-advise na kung nakahanda ang daratnan nyo dyan, kailangan kayo mismong darating dyan ay nakahanda rin para kung ano man ang mangyari, alam nyo na ang inyong gagawin. Diba tama mga idol? Alam niyo mga idol, marami tayong ghost explorer dyan na napapanood natin talagang ang pangunahing puhunan nila. Lakas ng loob at tapang. Oo. Dahil kung wala kang lakas ng loob at tapang, hindi mo kayang mag-explore sa lugar na yan, lalo't nag-iisa ka lang. Tulad ni Idol Adventure Ducks. Idol, shoutout sa'yo. Si Idol Master Gala. Yan, mga single yan, mga solo flight yan kung mag-explore. At yung iba pa natin mga idol dyan na nasa larangan ng mga ghost hunter. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko mabanggit lahat ng inyong pangalan. Ay, shoutout sa inyo. At lagi kong ina-advise mga idol, ingat sa inyong ginagawa dahil hindi biro ang inyong trabaho. Shoutout ka pala doon sa idol natin si Bungo. Idol. Hello, man. Good morning, man. Bili ba kasi, man? Tuloy mo lang yan mga ginagawa mo. Tama yan. Ikaw ang refinery ng mga video nitong ating mga idol na ghost hunter at ghost explorer. Kumbaga sa pabrika, isa kang refinery. At the same time, quality control. Tinitignan mo yung quality ng mga video ng ating mga idol dyan. Kung papasa ba, bago, walang iniwan sa bago i-dispose yung produkto ng isang company, dumadaan yan sa quality control. Halimbawa, appliances, di ba? Bago yan ilabas o i-distribute sa bentahan, sa merkado, dumadaan yan sa quality control. Pag dumaan sa quality control at pasado, yun na, go na. Ganon din idol ang ginagawa mo. Kaya nung una, nabanggit ko na sa ano ko na
nabuisit din ako sa iyo dahil kasi ba't ka ako nakikialam tong taon to? Hindi na lang gumawa ng sarili niyang content o kung ano pa man. Ngayon, nung pag-aralan ko nga yung kanyang sistema, kung ba't siya ganun, may punto de vista pala itong ating idol na si Bungo. Kaya huwag tayo magagalit sa kanya basta-basta. Alamin natin muna yung kanyang dinidibang ng mga video. Di ba? Kasi siyempre, tama naman din yung kanya. Kung halimbawa, scripted yung ginawa nyo, may pasubali dapat kayo na for entertainment only. Ganon. Para naman, yung manunood noon, alam na niya na, hindi naman pala totoo yan. Ano lang yan. Di ba? Pero may mga legit talaga tayong mga explorer. Tulad nga nung nabanggit ko, si Idol Dax, si Idol Master Gala, at yung iba pa dyan. May mga legit naman talaga. At meron din naman, tama si Idol Bungo, na merong mga peke. Di ba? Hindi mawawala yan kahit saan. Kahit sa mga paggawaan nga ng anumang mga gamit, meron din peke. Paggawaan ng gamot, may peke. Paggawaan ng sabon, may peke. Ganun din yan. May mga legit na ghost hunter at ghost explorer. May mga peke din. Itong inyong lingkod, idol, peke man yan o legit, wala akong pakialam sa kanila. Basta ang importante, ang advice ko lang, mag-iingat sila. Dahil nabanggit ko na rin yan, kahit na yung ginagawa nyo scripted, o gumagawa kayo ng script para sa inyong mga viewer, gusto nyo pagandahin, lalo't pagpunta nyo sa lugar, wala naman kayo napala, o kaya wala kayo nakitang bulto, etc. kung ano-ano, gagawa kayo ngayon ng script doon sa lugar na yon. Para mas mapaganda yung sistema ng inyong video, di ba? Tama? Kaya nga lang, tama rin si Idol Bungo na dapat meron kayong pasubali. Di ba? Para naman yung mga viewer nyo, alam na yung ginagawa nyo, for entertain only. Di ba? Ganon. May punto de vista ang ating idol na si Bungo. Shoutout sa'yo, Idol Bungo, Dati, nagagalit din ako sa'yo, pero nung nahalaman ko at inunawa ko yung mga ginagawa mo, na ano ko sa isip ko na, kumbaga sa pabrika ng asukal, bago i-distribute yung asukal para mapatunayang asukal na nga yan, dumadaan sa refinery. Di ba? Tama. Ganon din sa mga produkto ng anumang mga product, dumadaan sa quality control. Kaya lang, siyempre, may mga idol tayo dyan na lalo't mga viewer nila, follower nila, subscriber nila, hindi lang nila naunawaan yung sistema ng ginagawa mo. Di ba, idol? Hello, man. Ang advice ko lang sa iyo, idol, man, cool ka lang. Huwag masyadong hot. Kasi minsan napapanood ko yung video mo. Pag na-high blood ka na, medyo umiinit ka eh. Humble ka lang, man. Cool. Kasi, lalo pag may ka-debate ka, cool ka lang. Kasi pagka may ka-debate ka at uminit ang ulo mo, magiging hot ka na, hindi kayo magkakaintindihan, man, nung ka-debate mo. Di ba tama? Napanood ko yung debate nyo ng babae. Tawa ako ng tawa doon, idol. Alam mo kung bakit? Yung babae halos hindi na makapagsalita dahil inaano mo kaagad, Tapos yung tanong mo sa kanya, paulit-ulit. Di ba? Tama naman. Sagutin mo muna yung tanong ko. Tama ka ron eh. Kasi pag nagtanong ka, kailangan bago sa tumapik ng iba, sagutin niya muna yung tanong mo. May punto de vista ka ron. Kaya lang yung kadebate mo, parang natataranta. Hindi na, nung hanapan mo ng ebidensya, wala siya maipakita. Di ba? Samantalang ikaw, men, pag hinanapan ka ng ebidensya, click agad. May papakita mo kaagad, di ba? Tama. Kaya okay yung ginagawa mo. Kaya lang, kasi nga, ang napapansin ko lang, medyo hot ka eh. Cool ka lang, men. Huwag masyadong mainit. Kasi pagka nakita ng mga subscriber mo at follower mo na mahinahong ka, lalo kang bibiliban, Kasi naipapaliwanag mo ng maayos yung sistema nung dinidibang mo. Di ba? Tama? Ganun lang, mga idol. Yan, mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yung tungkol sa ating idol na si Bungo dahil kasi nga, nagdidibang siya nung mga video ng kapwa nating mga ghost explorer at ghost hunter. May punto de vista naman yung kanyang ginagawa dahil kasi nga, para malaman sino ang peke at sino ang legit.
Di ba, tama? Maski nga legit eh. Dinidebunk niya pa rin eh. Pero kaya lang kasi, sa mga legit, wala siyang masisilip na butas o ano pa man na para sabihin peke. Di ba, tama? Ganon. Sa totoo lang, ang tunay ng mga paghahunting ng isang lugar, kasi ako hindi nga ako sinasabi ko sa inyo, hindi ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter eh. Sa nadidestinuhan naming abandonadong lugar, abandonadong bahay na pinare-renovate bago pa pinturahan, dahil pintur nga natin itong inyong lingkod eh. Talagang pag legit ang lugar na talagang ay tinatawag na haunted, creepy. Talagang pagdating ng dilim, doon mo na mararamdaman na talaga yung lugar na yan creepy. Kasi nangyayari nga sa amin yan eh. Kaya nga nabanggit ko na rin to sa mga una kong video. Palibasa nga kami, pintor, kung ano man ang kababalagan sa lugar na aming nadidistinuhan, hindi ako pumapayag na mapirwisyo kami at mapinsala. So, itong inyong lingkod, kaya paano, may alam tayo sa Spreketek kung paano natin didepensahan at aanin yung mga ganyang bagay. Dahil nga, nabanggit ko na nga, matagal ako nakasama nung bayaw kong manggagamot, nabahagian niya ako ng konting Spreketek para sa ganyang mga uri ng mga masamang elemento at espiritu. Kaya siyempre, bilang trabahante kami, hindi ako papayag na mapipirwisyo ang trabaho namin. Kasi paano na, halimbawa, pinuyat kami magdamag, di kinabukasan, lulugo-lugo ka nun. Nangyari na nga sa amin yan, naikwento ko na to sa una kong video. Pinuyat kami magdamag, oh. Tapos kinabukasan, siyempre, kahit inaantok-antok ka, kulang ka sa tulog, mapipilitan ka magtrabaho dahil kasi pag bumisita yung nagpapagawa at nakitang tulog kayo, magagalit yun. Baka patalsikin kayo sa trabaho, di ba? At yun ang ayaw ko mangyari sa amin. Yun nga, nangyari yun, ha? Kaya sabi ko sa kasama ko, hindi na ako papayag mapuyat pa tayo mamayang gabi. Sisibakin ko ngayong araw na to yan. Ang ginawa ko, may construction doon sa katabing ginagawa namin, ako humingi ka ng buhangin doon. Alam niyo mga idol, yung mga elemento sa loob ng anumang compound dyan o anumang gusali yan, kapag marunong ka, nung tinatawag na Spreketek, buhangin lang mga idol ang katapat niyan. Buhangin lang. Kapag in-Spreketek mo yung buhangin at sinaboy mo sa buong area, wala nang mamimirwisyo dyan. At hindi yan makakalapit doon sa pwesto mo kung saan ka man nakapwesto. Ganon. Kaya kayo, hindi ko kayo maano na kung marunong man kayo sa mga ganang Spreketek, alam kong hindi nyo sila kukontrahin dahil kasi ang hangad nyo, makakita talaga kayo ng ebidensya na yung lugar na yan creepy o nakakatakot at talagang haunted, di ba? Kaya yung mga idol natin dyan, alam ko karamihan din sa inyo may konting alam sa Spreketek at hindi nyo lang ito ginagawa dahil nga sa inyong layunin na makapagpakita sa mga viewer at follower nyo na nakakatakot yung lugar. Pero mga idol, tandaan nyo, sino man ang marunong sa inyo, pag naramdaman yung medyo may peligro na, kung sinong marunong, gawin mo na ang nararapat. Kasi huwag nyo nang antayin na may mapasukan pa sa inyo. Dahil kapag may napasukan sa inyo, malaking problema nyo yan dahil yan ang mahigpit nyong makakalaban. Mamiminsala na yan. Alin sa dalawa, siya madisgrasya nyo o kayo ang madisgrasya niya. Di ba? Tama. Kaya yung mga marunong dyan, pag naramdaman nyo na critical ng sistema at delikado na, gawin mo na nararapat. Tapos kaya, ikaw na mismo, yayain mo sila, tama na. Asya tayo rito. Huwag tayo magtagal, galit na sila. Ganoon. Huwag na kayo magtagal doon. Kasi, pag may naramdaman kayo mga idol sa kasama nyo na parang kagaya nung napanood ko na hindi ko matandaan kung anong exploration yun eh. Meron silang kasama na parang gustong pasukan na ng lambot, na nasusuka, ganun. Sintomas yan na papasukan ka. O kapag ikaw parang nakaramdam ng hilo o yung bumigat ang pakiramdam mo, lalo't ganun parang nasusuka ka, may posibilidad na gusto kang pasukan. Pag nakaramdam kayo sa inyong mga kasama ng ganyan, mga idol, at merong marunong, kontrolin nyo na agad. Hipan nyo na agad siya sa ulo, Spreketek, palayasin nyo kagad, taboy nyo na. Kargahan mo na siya para hindi matuloy yung gustong
pumasok. Di ba? Tama, mga idol? Okay na, salamat ng marami, mga idol, sa ating maikling kwentuhan. At sinamahan nyo ko. Pero sa mga susunod natin video ay sana muli nyo ako samahan. Marami pa akong gustong i-share sa inyo tungkol sa mga pangyayaring ganyan. Pero siyempre, maikli lang ang ating oras dahil unang-una, itong inyong lingkod, alam nyo naman, miyembro ako ng Lupon Tagapamayapan nitong aming barangay. Naka-duty ako ngayon. Yung kasama ko, yung co-partner ko, si Bong Ariente, nandun siya sa baba, sa aming office. Ako, dito naman ako sa taas, dito sa aming multiple, ito, nagbablog tayo, nagko-content tayo ng ganito. Sinishare ko lang sa inyo yung konting nalalaman ko tungkol sa mga ganyan. Pero maikli ang oras natin. Pero, kung may mga comment kayo, idol, lagyan nyo lang sa comment section. At para matalakay natin sa mga susunod nating video. Okay na, ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV. Pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!